Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepak-lepak at with evidence. Ako po, ano kaya ang mararamdaman ni F. Elisa Marcos ngayon para yatang hindi tatanggalin si VP Sara Duterte sa pagiging DepEd Secretary? Marami ng mga politiko nagsasabing dapat tanggalin na si VP Sara as DepEd Secretary. Aside from Makabayan Black, may mga ibang congressman, may mayor pa na daw di umano dapat tanggalin si Sara. Pero ano ito? Isang malaking sampal para sa inyo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatanggalin si VP Sara Duterte. Patay na. Paktay. So, paano yan, Lisa Marcos? Nag-cross na ng line. Bad shot sa'yo. Pero di pa rin tinanggal ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara Duterte. So, paano yan? Yung pagiging cute mo, hindi o maalagwa. Hindi naging effective yung pagiging cute. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang reaction daw ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa interview ni Lisa Marcos ito. My first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin. Na kahit na may nakitang hindi magandang sinabi tungkol sa akin, he gets very upset. Which is normal lang naman, diba? Na ma-upset si Lisa Marcos. Pero, nasa politika kayo, at first couple kayo, at first lady ka, your behavior really defines who you are. So, paano ba ito susolusyonan? Di kausapin mo yung husband mo. Don't tell me hindi kayo nag-uusap tungkol sa mga parinig ni Duterte sa husband mo. Napaka-dramatic naman. Napaka-scripted naman. Overprotective. Yes, very protective. Pero parang hindi na nakontrol ang emosyon ni Lisa Marcos at sumabog na siya. And the best way para maiparamdam niya sa mga kontra niya na nagagalit na siya is through the interview ni Katunying, which is the negative impact. Maraming nagalit. Maraming nagsabi na wala kayong utang na loob. Ang dapat mag-public apology si Lisa Marcos kay VP Sara Duterte because without VP Sara Duterte, hindi makakaupong presidente si Bongbong Marcos. And maybe that is the connotation sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon nga. Kung lalo kong iinisin, lalo kong gagalitin ang mga supporters ni VP Sara Duterte, this will provide spark na posibleng goodbye ako dito. So, kailangan kong pagandahin uli ang imahe ko. So, maraming mga politiko ang naghahangad na mawala si VP Sara Duterte as DepEd Secretary. So, hindi ko yun ibibigay. Nasa tamang panahon yan. Ay! Ito pa. Sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos, we cannot blame her. It will not affect our working relationship with Vice President, Secretary of Education, which is good. Kasi yun din ang sabi ni VP Sara Duterte. Nirespeto niya ang emosyon ni F. Elisa Marcos, pero it will not affect on her as VP. Same din ang statement ni Pangulong Bongbong Marcos. And I think baka nag-usap na sila privately. Baka pagsabog ng interview ay agad-agad baka tumawag si Pangulong Bongbong Marcos, nakipag-usap kay VP Sara Duterte, or either kinausap na ni Pangulong Bongbong Marcos si F. Elisa Marcos na, yeah, you have the right to speak up, but maybe it gives a lot of drama na. Enough na yung baka kung ano pang mangyari sa atin. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa insulto. Hindi siya galing sa political family. Kasi siguro she still has to learn, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. And I hope that this is the learning mechanism. Hindi pala learning mechanism. Ito yung stepping stone ni F. Elisa Marcos na maka-learn siya nga something na huwag nang patulan kung ano pang mga babato sa buhay nila. Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, deadman lang eh. Ito ha, panoorin natin ang pagsupalpal ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga politikong gustong
ipatanggal si VP sa Duterte. Kayo talaga, no? Bakit gusto niyo ipatanggal ang VP? Ang rason niyo kasi sumama sa rally. Ang babaw naman ng rason. Hindi. Alam nyo, hindi kinagat ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Before kayo mag-react kay VP sa Duterte, linisin mo na yung paligid nyo, yung bakuran yung mga politikong kayo. Baka may mga baho kayong tinatago dyan. Dapat, before ka magsasabi sa isang second highest official sa Pilipinas na mag-resign or bababa bilang DepEd Secretary, make sure ang linis-linis mo. Make sure may ginawa kang maganda sa constituents mo. Make sure may ipaghahambog ka ba sa kay VP sa Duterte na magsabi ka o mag-resign ka. Kasi kailangan mo confident ka, may mga magandang achievements ka sa pagiging mayor mo, maging congressman mo. Kung yung achievement mo ay hindi nakakahalahati sa achievement ni VP sa Duterte, tumahimik ka na lang. Huwag ka nang sumakay at huwag ka nang umepal. Kasi uugatin ng mga tao kung ano ang mga natatagong baho sa pagkatao mo. If ever you have to keep quiet na lang at manood ka na lang ng drama sa politika ni Pangulong Bongbong Marcos. O eto na ang video, panoorin nyo. Of First Lady Liza Marcos over Vice President Sara Duterte. Will it affect your working relationship with the Vice President and also your reaction to suggestions that it's timely that she be replaced in the cabinet? Why? I don't see the reason behind that. But, well, first of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin dahil mas may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami tungkol dyan. Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa ano-ano. Kaya madali naman siguro, madali naman siguro plansahin naging issue nito. Sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as DepEd Secretary. She doesn't need my assurance. She will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, hindi pa tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. So, sir, right? Thank you. Sir, the talk with the Vice President will be to patch things up, not to, I don't think we need to patch anything up. I think she... O, yun na. O, alam nyo na ha? Narinig yun na ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na VP Sara is still the DepEd Secretary at maganda naman ang kanyang ginawang serbisyo. Walang makakapigil at walang makaka-level up kay VP sa Duterte. And I'm sure nakita ito ni Pangulong Bongbong Marcos. O, gusto niyo si Lenny? Bahala kayo. Gawa kayo ng bagong DepEd. Kapag si Lenny yung sekretary nyo, tingnan natin kung anong magagawa. Puro na lang angat buhay. So yun lang mga kabibig ang ating latest lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time. Shout out po sa lahat ng manood sa aking live. At sa aking video pala. Kalma lang tayo. Huwag ba tayong magpadala sa bugso ng ating mga damdamin sa mga latest trending news. Ngayon nga alam nyo naman na ang daming mga katsurvahan sa mundo ng politika. Ay, nako. Yun lang mga kabibig. Bye everyone! See you next time! Bye!